Attorney Claire, kasusumpa pa lang, atake na agad. Ha? Wala nang intro-intro. Talagang pagkasumpa, atake na agad sa mga Duterte. Alam na po natin kung bakit po siya nariyan sa PCO, no? Nariyan po siya para umatake talaga. Wala po kasing wala pong hindi na po fresh yung mga atake ni Gadon eh. Hindi na po effective si Gadon. Kinakailangan nila ng bagong taga-atake, yung medyo updated pa kasi si Gadon hindi na updated yung mga atake. Wala na rin bisa yung mga sila Chin Chanchu Bukbuk. Pati po sila Mike Abe. Wala na rin pong bisa yung mga young goons. Hindi na rin po kinakagat. Kahit po media, tinatamad na silang i-cover. Lagi po yan, may fresh agad. Kaya atake agad. Yan. Bilang vlogger, sanay updated sa mga issues. Unlike nito ni Gadon, na paminsan-minsan lang nagsasalita, naiwan pa na yung mga issues. Iba talaga pag vlogger, updated eh. Kaya masarap po ito kalaban kasi wala nang panggap-panggap, no? Marcos ako. Pag si Tatay Digong na yung nagsalita, si Tatay Digong na yung nagsalita na iboto natin para maligtas si Inday. Iba na yun. Diba? At uulitin ko po yung panundot ko ron, no? Sa sinasabi na yun ni Tatay Digong. Iligtas natin si Inday para maligtas natin yung ating sarili. Iligtas natin si Inday para mailigtas natin yung Pilipinas. Kasi pagka nasundan pa po yan ng kaalyado ni Marcos, alam niyo po kung bakit kaalyado nila yung gusto nilang isunod? Para hindi sila makasuhan balang araw. Para hindi na hagilapin kung saan napunta yung mga nawawalang pera. Kung saan napunta yung mga perang hinahanap natin ngayon. Para hindi na po yan hagilapin dahil kaalyado nila. In his first media interview, Palace Press Officer Lawyer Claire Castro Islam, former President Rodrigo Duterte for his baseless claims that President Ferdinand R. Marcos is veering toward a dictatorship. Alam niyo, napaliwanag ko na to kanina eh. No? Nakita ko na si Kiambao pala nagsabi noon. Patunay na yung gobyerno, usapin ng dictatorship, di ba? Pag yung hinahabol niya, yung mga kritiko, hindi yung mga kriminal. Ibalik ko lang uli yung usapin na yan para lang maunawaan natin. Sino po yung lagi nyong naririnig na binabanatan ng mga taga-administrasyon? Duterte, di ba? Yang mga vloggers. Sino po yung mga pinakukulong nila? Yung lahat ng mga kalaban nila na mga Duterte supporters, si Grijaldo, yung mga hindi umaayon sa kanila. Di ba? Ang dami po nila napakulong. Sasabihin tayo, hindi tayo pwedeng maniwala, sabi ni Claire Castro, sa mga pang-intriga lamang na walang ebidensya. Tama po yun. Sa tingin nyo, pang-iintriga yan. Pero sa tingin namin, totoo yung sinasabi ni Tatay Digong. Ito po ay, si Pastor Kibuloy. Ito po, sa usapin po ng salitaan, kredibilidad. No? Yung credibility ni Tatay Digong. Kasi, ang ginagawa ninyo, para ipagtanggol si Pangulong Marcos, wala kayong maipakita kasi ng mga proyekto eh. Para nyo ipagtanggol si Pangulong Marcos, binabanatan nyo lang yung mga Duterte. Paano nyo babanatan yung mga Duterte samantalang nung panahon ni Tatay Digong, 89% ang kanyang approval and trust rating? Di ba? Paano nyo siya babanatan? Samantalang ito, pinagmalaki na 36%. Mahal daw ng mga tao yung 36% kaysa sa 89%. Ano po ang hinahalimbawa ni Claire Castro sa kanya pong sinabi na
mahilig magtanim. Mahilig daw po magtanim ng ebidensya si Tatay Digong. Yun daw po, siguro naman napatunayan natin yan sa panahon ni Senator Laila de Lima. Ano pa ba ang expect natin sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. Kita nyo, no? Atake agad, no? Tanong ko lang sa iyo, Claire, Attorney Claire. Ibig mo sabihin yung mga kritiko ni Duterte, ang pinahihiwatig mo ba ay tinaniman ng ebidensya? Ginawa ng intriga? Kaya halimbawa mo si Laila de Lima. Alam po namin lahat na si Laila de Lima, ang kaso niya droga eh. Di ba? Wag mong baguhin yung kasaysayan. Droga po yung kaso. Abogado ka eh. No? Bakit napawalang kaso ngayon? Bakit napawalang bisa? Hindi po dahil natuklasan na walang kasalanan. Malakas po ebidensya ni De Lima. Hindi naman po pangkaraniwang abogado si De Lima. No? Sa nagsasabi po na inapi si De Lima, tinaniman ng ebidensya. DOJ Secretary po si De Lima. DOJ Secretary, tandaan po ninyo yan. Hindi po basta-basta. Pag ikaw po ay ginawa kang DOJ Secretary, magaling ka. Wala pa akong nakilala na DOJ Secretary na hindi magaling. Magaling kang abogado, kaya ka kinuwang DOJ Secretary. Tapos sasabihin nyo, tinaniman lang ng ebidensya. Kung tanim lang po yan, kayang-kaya po yan. Ang katotohanan po, si De Lima, kaya nakulong, matatag yung ebidensya niya, bakit nakakawala? Nagbaliktaran na yung mga tumistigo laban sa kanya. Kailan nagbaliktaran? Ngayon ng panahon na ni Marcos. Ang tanong, bakit hindi dinimanda ni De Lima kung sila yung dahilan kung bakit nakulong? Yan din ang tanong ko. Bakit hindi dinimanda? O Claire, kung totoo yan sinasabi mo, na si Duterte mahilig mag-plant ng evidence, mahilig mag-intriga, bakit hindi niya napakulong si Trillanes? Mas bastos yung bunganga ni Trillanes kaysa kay De Lima. Bakit hindi niya napakulong si Leni Robredo? O si Kiko Pangilinan? O si Risa Ontiveros? O si dugudugugang Dick Gordon? Di po ba?